Hello mga kabilat! Dahil nga gipit na kami, samahan niyo ako mag-vlog para may pera naman sa susunod na outing! Charot! Kitang-kita niyo naman kung gaano kami kaaga sa pagdating, pero itong si Yumi may binigay sa akin. Hindi ko nga alam kung paano niya nahanap yan dahil siguro sa burara ko. Habang naglalakad kami, meron dito masipag na Emmanuel Cariaga. Shout out sa'yo, Kuya M! At dahil nga ang bagal-bagal at ang tagal-tagal ng mga kasama namin ay nagtapog na si Yumi sa swimming pool kasama ng mga bata at pamangkin ni Jenny. Hindi ko nga alam kung bakit natuloy ito. Charot! Planado talaga to. Thank you Tita Delia and the family! Dito naman sa oras na to, akala ko nga ay parating na sila at nandiyan na sila dahil nga kay Alfonso. Bisit na bisit nga ako dyan kasi pa video-video pa ako, pero ito, tumatawa sa gilid ng pool. Ang sarap, kuruti. Pero nung si Tita Delia na nga nagsabi na paparating na sila, totoo nga dahil hindi na fake news, nandiyan na sila. Sa wakas at dumating na din ng mga to. Sabi nila 7 pero nung oras silang dumating alas 10 na mare. Aminin nyo, dahil nga Filipino tayo, hindi mawawala mga ganyang ugali sa mga tropa natin. Pero dahil nga candidate kami for graduating, ay sinulit na namin itong palibre ni Tita Delia and the family. Sa ganap nga na ito, ay hindi pa rin kami kompleto. Pero ayos lang yun, at least nananatilang respeto. Pero grateful kami kasi natuloy na nga ito kasi ang tagal-tagal naming plinano. Sobrang sarap na sa pakiramdam kasi natuloy na to. Ay, ang OA. Sa mga di pa po nakakaalam, kami po ay entrepreneurship student ng TEU. Opo, may negosyo po kami, may mga negosyo po kami. Sabi po nila, kapag entrepreneur student ka, marami kang pero fake news po yan. Profit pa lang, wala na. Pero grateful po rin po kami sa mga natatanggap namin dahil sa mga nagiging customer din po namin nagiging kaibigan na rin. Lalo na kapag number 1 supporters mo ay family. Sa bandang to naman, gusto na namin mag-picture kaya nag-aayos na rin kami. Kikita mo naman yan, sila Trisha, si Tetea, at ang aking nabasag na foundation ng sakit mare. Hindi rin mawawala ang mga OOTD check, kagaya niyan kay Trisha na all pink pa rin hanggang outing. Sa nakakakilala nga kay Trisha, puro pink kasi ang favorite niyan. Halata naman sa mga gamit niya, te. Pati tayo nahahawa na rin kasi pati brush ko ay kulay pink. Napagplanuhan nga ni M na pagtripan si Alfonso, kaya ayan makakapawin tayo sa kanya. Si Alfonso kasi ay hindi umiinom ng alak, wala talaga yung bisyo. Maybe sugal lang, pero hindi talaga yung umiinom kahit mag 1v1 pa kami niyan. Hirap na hirap pa silang painumin kahit na 4-4, 3-3 pa yung tao. Hindi talaga yan mapapainom. Minsan talaga sobrang swerte ko sa lalaki yan kasi walang bisyo. At dahil nga ganda-gandahan na naman tayo, ayan, nagpa-cute-cute na naman ang ate mo. Dinala ko nga rin ang aking pamangkin si Yumi para naman hindi siya maboring sa bahay nila lalo tapos na ang kanilang eskwela. Joke lang, nag-absent talaga yan para rito sa outing namin. Huy! Bata pa lang yan pero school bukol na rin. Balak ko na nga rin sana mag-swimming pero nag-aya na rin silang kumain. Siyempre, required na manalangin bago tayo kumain. Hindi nga rin namin akalain na ganito kalawak ang Agustin Lapitan Private Resort na nakalocate lang sa Malacampa, Camiling, Tarlac. Yes po, opo, kami po ay nakatira sa Camiling, Tarlac. Camiling Magaling! Dahil sa halagang 3K plus 2.5 for extension of overnight, makakamura ka na at makakatipid ka na sa private resort ng Agustin Lapitan. Habang nga binibidyo to, hirap na buksan ni Alfonso ang chocolate na dala ni M para sa amin. Takam na nga ako dito sa leche flan na to dahil paborito at cravings ko, pati na rin ang chocolates na yan. Hindi na nga ako makapaghintay kainin yan. Siyempre, sa barkada, hindi mawawala ang mga walang jowa. Aray mo, buti nga nakapunta pa yan.
Dahil nga ang mga kasiyahan ng boys ay paiyakin si Yumi, yan ang paborito nilang ginagawa kasi buo na raw ang araw nila kapag napaiyak ang bata. Eh ako namang tita, gustong gusto ko rin na asarin yan, kaya naman sinasabayan ko ang mga trip ng tropa. Ang pinagtataka ko nga ay kahit na ilang paiyak pa sa kanya ay malapit pa rin ang loob ng batang ito sa amin. Nagtatawanan nga kami sa nangyayari dahil itong si Junel takot mag-swim. Paano ba naman daw kasi nung bata siya na trauma siya sa pag-swim. Napakatangkad pero hindi alam lumangoy. Ano ba yan? Habang nasa pool naman kami, itong mga boys nagkakasiyahan sa pag-dance-dance nila ng tak-tak mo. Uy, napakanta tuloy ako. Kung ano kasi ang kinabait naming mga babae, ganyan din kakulit ang mga lalaki. Nagbabakla-baklaan naman tong Alfonso, nakakala mo talaga kay lambot, mas malambot pa sa akin. Isa rin pala sa kagandahan dito sa resort ay pwede kang kumain sa pool basta alam mo ang limitasyon at hindi ka rin mag-worry kasi after nito ay i-drain din nila, papalitan nila yung tubig. Sa iba kasing resort ay mahigpit at stricto sila pero lagi nating tandaan na intindihin natin ang rules and policy nila. Nasasayangan nga rin kami kasi hindi kami kompleto pero okay lang dun. May next time pa naman siguro. Ito namang mga lalaking to gumawa pa ng sariling cherry para daw tumatalbog-talbog at may squishy-squishy. Hindi mo alam kung inhit ba sila or nagloloko lang. Sumapit na nga ang hapon dito at padilim na pero kami sinulit pa rin. Ang iba naman sa amin ay umuwi na dahil hinahanap na ng mga magulang. Sayang nga't di na nila ito naabutan ang jacuzzi. Ito pa naman ang the best part. At dahil kami na nga lang ang natitira dito, kailangan na rin naming umalis. Kaya paalam mga belat! Bye-bye!